Update po tayo mga kabombo sa mga sitwasyon dyan sa may Quezon City dahil nagkaroon po ng mga serye ng mga rally at mga demonstrasyon itong mga nakalipas na araw. Sunod-sunod po ito simula Huwebes, Biyernes, Sabado hanggang kahapon at magpapatuloy po ang mga serye na ito hanggang sa September 21, ang inasahan pong pinakamalaking rally o ito hong demonstrasyon. Kasama natin ang tagapagsalita ng Quezon City Police District, si Police Captain Feby Madrid. Magandang araw po sa inyo, Captain. At welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis. Pero kasama natin si Bombo Ever. Nitong nakalipas na linggo ay nagkaroon po ng mga serye ho ng mga rally. Ngayong linggong ito ay parang araw-araw din ho muli. Yun pong nakatakda na rally hanggang sa September 21, sa araw na po ng linggo. So paano po yung magiging monitoring at pagtugon po dito ng Quezon City Police District, Captain? Opo, tama po kayo, no? Nag-start na po ito last week. So, patuloy po kaming nagbabantay, nagmo-monitor sa lahat ng mga aktibidad at mga pagtitipon dito sa aming area of responsibility sa Quezon City. At ang inyo pong Quezon City Police District ay patuloy po na nagbabantay at ang aming mga security deployment ay inaayos and yun po. Ang sa wala din po kahapon ay meron na rin pong mga serye ng mga pagtitipon and so far naman po itong mga nakalipas na araw ay naging mapayapa at maayos naman pong na-manage at mapayapa naman po ang iba't ibang grupo na umalis at nairaos po nila yung kanilang mga programa. At meron po itong permit na isinagawa yung rally dito sa PPM, dito sa EDSA Shrine ng mga iba't ibang grupo na nagmarcha hanggang sa People Power Monument. At ito naman pong grupo na ito ay maayos naman po nilang idinaos yung kanilang programa base po dun sa kasunduan yung sa mga nakalahad dito sa permit na inaprubahan po ng ating local government ng Quezon City. Kamusta po yung deployment po ng ating mga pulisya, Captain? Dito lang naman sa ngayon, 300 lamang po ang ating naka-deploy dito kasama po dito sa EDSA Shrine at sa may People Power Monument. Pero meron pa rin po tayong binabantayan, ito po yung House of Representatives. So, hindi po natin winawala yung ating security team doon, yung ating crowd dispersal, CDM team, na hindi naman din isang team lamang siya. So, ang atin naman dito sa area ng Quezon City ay yun nga, tama po kayo, hindi naman din kalakihan yung mga grupo na nagsasagawa. However, meron din po tayong natatanggap na report na hindi lamang po ito magmula nung ngayong araw hanggang tuloy-tuloy po ito na hanggang September 21. So yun po ang ating na mga prepare ng ating mga katauha. Yung in fact ang NCRPO ay naka full alert na, so wala pong lahat po ng mga personnel ay ready po to be deployed anytime. So as of today, maliban doon sa 300 na na-deploy natin sa dito sa People Power Monument at saka sa EDSA Shrine and dito sa House of Representatives, meron pa rin po tayong mga standby force na nandito lang sa headquarters ng mga 1,500. So, ganun pa rin po ang ating pagbabantay, pagmumonitor at paghahanda hanggang po sa September 21. Minsan sabay-sabay po ang isinasagawang rally, Captain, diyan sa may Shrine, sa may People Power Monument, diyan sa University of the Philippines, sakop din po ninyo hanggang sa may House of Representatives. Nagagawa po ba natin mabantayan ang lahat ng mga ito? Ang sa naman po, yung Friday, meron pong nagsagawa ng pagtitipon dito sa harapan ng Palma Hall dito sa loob ng UP Campus. So, based dun sa report, approximately itong ang mga crowd ay more or less mga 2,000 po na nagsagawa. So doon naman po yun ginanap sa loob mismo na sa premises ng campus. So hindi ang sa atin naman nagmo-monitor lang ang ating stationary ng ating pong ang Quezon City Police District dito lamang po din sa labas. At actually maayos naman po, mapayapa yung pagsagawa nila ng mga pagtitipon. And for the coming days, ngayon pong yun po, as I mentioned earlier, kung meron man na pagtitipon this coming week, ganun pa rin po, meron pa rin po tayong mga nakalatag na mga security deployment sa iba't ibang lugar dito sa Quezon City.
Iyon pong mga naka-deploy ng mga miyembro ho natin, wala po silang mga dadalang mga armas, mga service firearms o mga long firearms? Ma'am. Yes po, ayun po, meron po tayo dito sa ano no, sa BP 880, so Batas Pambansa 880 na kung saan pag sa mga ganitong mga pagtitipon itong sa civil disturbance management, mayroon po tayong mga alituntunin diyan. So nakalagay po doon kung ano yung mga dapat at hindi dapat. So meron po tayo doon. Bawal po ang firearms sa mga ganyang mga crowd dispersal management. So yung atin pong mga police na naka-deploy for CDM ay wala po yung mga baril. Right. Captain, nakandap naman po ba kayo kung sakali po na mauwi po itong mga rally dun sa marahas po na protesta? Kasi may agam-agam po ngayon na baka daw po matulad po itong mga nangyayari sa ating bansa ngayon doon sa Indonesia at Nepal. Your assurance po, Captain, na mapipigilan po natin ito na mangyari? Yes po, ang inyo pong pambansang pulisya, lalo na po dito sa Quezon City, ay handa naman po sa lahat ng mga kung ano mga tawag ng kung paano may address ito ng maayos at mapayapa. So, yun din po ang ating panawagan sa ating mga mamamayan na magsasagawa nitong mga pagtitipon dahil ang inyo naman pong kapulisan ay ginagalang ang karapatan ng ating mga mamamayan na maghayag ng kanilang mga saloobin, ay yung kanilang mga hinaing sa pamalaan. However po, maging maano lang po tayo, sumunod sa mga alituntunin at iwasan po natin na masaktan at maging malakas po. Just in case po, Captain, meron po ba kayong reinforcement coming from the different police districts sa mga rehiyon sa labas po ng NCR kung sakali po? Sa ngayon po, ang augmentation po namin ay nanggagaling sa National Capital Region. Ito po ang Regional Mobile Force Battalion, RMFB. So, ang atin po dito sa Quezon City, meron naman po tayong District Mobile Force Battalion for the crowd dispersal. And also, meron din po tayong mga personnel din po dito sa yung buong na kinuha po sa iba't ibang mga police stations at yung ating mga district personnel. So, lahat po naman, as I mentioned earlier, na naka full alert po tayo, wala pong leave, wala pong suspended po ang leave. Kaya ang presence ng bawat kapulisan ay kinakailangan. So, nakahanda po at ready to be deployed anytime. Okay. Based po sa report po namin kanina, tuloy na po, kasado na pong isasagawa pong malawakang protesta dyan sa May Luneta. Aside from doon, meron pa po ba kayong nakalap na impormasyon na isasagawa pang protesta sa EDSA o doon lamang po sa May Luneta? Naman po, meron naman po tayong mga ugnayan. Makikipag-ugnayan po tayo sa iba't ibang mga grupo at kung ang atin naman pong mga head of offices, ang atin pong pamunuan ay patuloy naman po ang pagmomonitor at pagbabantay. So definitely in the next coming days, kung ano pong mga bagong mga direktiba, yung mga bagong guide, kami naman po dito sa baba ay nakahanda lamang na sumunod. At kung kinakailangan po na kung may augmentation man din po na magagaling dito sa Quezon City, papunta din sa ibang mga district na kung nangangailangan, ganun din po ang gagawin. So, yan po, depende po yan sa magiging paglatag ng ating mga deployment ng ating mga tao at kung saan mas kinakailangan po ang ating mga personnel. From time to time, Captain Madrid, maraming salamat. Makiki-update po kami sa inyo. Kaugnay pa rin po dito sa mga serye ng mga rally. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. Ingat-ingat po kayo, Captain Madrid. Ang tagapagsalita ng Quezon City Police District, si Police Captain Feby Madrid. Kaugnay pa rin po ito sa mga serye ng mga rally at mga demonstrasyon na isinagawa simula pa nitong nakalipas na linggo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.